Kumusta mga bata? Welcome sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang mathematics ng ikatlong baitang. Muli, ako si Teacher JM at halina tayo'y muling matuto ng ating aralin. Handa na ba kayo? Mahusay! Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang pagpapakita or visualizing at pagbibigay ng magkatumbas na fraction o equivalent fraction. Ngayon, atin munang basahin ang layunin sa araling ito. Ikaw ay inaasahang matutuhan mo ang pagtukoy sa magkatumbas o equivalent fractions sa pamamagitan ng mga modelo at paggamit ng criss-cross method o criss-cross products. Ating suriin. Basahin mo ang sitwasyon sa ibaba. Suriin kung paano ang pagtukoy ng magkatumbas o equivalent fractions. Gumuhit sina Joy at Jan ng parihaba na magkapareho ang sukat at laki. Hinati ni Joy ang kanyang iginuhit sa 4 na magkakaparehong laki. Hinati naman ni Jan ang kanyang iginuhit na 2 na magkaparehong laki. Kinulayan ni Joy ang 2/4 na bahagi ng kanyang iginuhit at 1/2 naman na bahagi ang kinulayan ni Jan sa kanyang iginuhit. Sinabi ni Joy na mas malaki ang bahagi ng kanyang kinulayan kaysa sa kinulayang bahagi ni Jan. Tama ba ang sinabi ni Joy? Bakit? Ngayon, tingnan kung paano ipinakita ang pagtukoy ng magkatumbas o equivalent na fractions. 2 ang bahagi na nakulayan ni Joy mula sa 4 na magkakaparehong laki. Samantala, 1 ang bahagi mula sa 2 magkaparehong laki ang kinulayan ni Jan. Makikita sa modelo na ang 2/4 at ang 1/2 ay magkatumbas na fractions. Maaaring gamitin ang criss-cross method para matukoy ang magkatumbas na fractions. Katulad ng ating nakaraang aralin tungkol sa criss-cross method, ang una nating gagawin ay i-multiply ang numerator ng 2/4 sa denominator ng 1/2 at makukuha natin ang 4. Pagkatapos, i-multiply ang denominator ng 2/4 sa numerator ng 1/2 at makukuha rin natin ang 4. Kaya naman, parehas sila ng nakuhang product. Dahil dito, matutukoy mo na ang 2/4 at 1/2 ay magkatumbas o equivalent na fractions. Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa isang pagsasanay. Atin munang basahin ang panuto. Gamit ang criss-cross method o cross product, tukuyin kung magkatumbas ba ang mga fraction o hindi. Handa na ba kayo? Magaling! Dumako na tayo sa unang bilang. 2/8 is equal to 1/4. Ang una nating gagawin sa criss-cross method ay i-multiply ang numerator ng 2/8 sa denominator ng 1/4 at ang sagot ay 8. Tama. Pagkatapos, i-multiply ang denominator ng 2/8 sa numerator ng 1/4 at ang sagot ay mahusay, 8. Ngayon, magkatumbas ba ang mga fraction na 2/8 at 1/4 o hindi? Magaling!
Magkatumbas ang mga fraction o equivalent fraction ang 2/8 at 1/4. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang bilang. Maaari mo ba akong samahang sagutin ito? 2/4 at 4/8. 2 times 8 ay 16. 4 times 4 ay 16. Kaya naman, magkatumbas ang mga fraction o equivalent fraction ang 2/4 at 4/8. Sa ikatlong bilang kaya, 2/6 at 3/6. 2 times 6 ay 12. Magaling. 6 times 3 ay 18. Magkatumbas ba ang mga fraction o hindi? Tama, hindi magkatumbas ang mga fraction na 2/6 at 3/6. Naintindihan niyo ba, mga bata? Magaling! Ayan, mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating paksa ngayong araw na ito tungkol sa pagpapakita o visualizing at pagbibigay ng magkatumbas na fraction o equivalent fraction. At ako si Teacher JM. Hanggang sa muli, mga bata. Maraming salamat! Sana ay i-visit nyo ang ating YouTube channel para sa iba pang educational videos na mayroon tayo. Kaya i-click ang like and subscribe button, pati na ang notification bell para makareceive kayo ng marami pang updates at mga educational videos. Paki-share and leave your comment na rin para suportahan ang ating YouTube channel.